Sa ating bayan, hindi na bago ang mga sigaw laban sa korupsyon. Ngunit kamakailan lamang, muling umalingaw-ngaw ang pangalan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, matapos niyang hamunin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sibakin ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Malinaw ang kaniyang punto. Kung seryoso ang administrasyon laban sa katiwalian, dapat magsimula ito sa mga taong pinakamalapit mismo sa Pangulo. Sa kaniyang panayam, binanatan ni Guanzon si Marcos Jr. dahil tila 3 taon na ang lumipas ngunit walang malinaw na legasiya ang kasalukuyang pamahalaan. Ani pa niya, mas malakas pa ang impluwensiya ng kaniyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez kaysa sa Pangulo mismo. Para kay Guanzon, ito ang nagpapakita ng pagiging lame duck ni Marcos Jr., isang leader na tila wala ng kontrol sa direksyon ng bansa. Ngunit kung tutuusin, hindi lamang ito simpleng puna. Isa itong matinding sampal sa kasalukuyang administrasyon na hanggang ngayon ay abala pa rin sa paglalantad ng mga ghost projects at lifestyle checks. Ang problema, kung 3 taon na ang lumipas at ito lang ang kayang ipakita sa taumbayan, malinaw na malayo ang agwat sa pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte, kahit bat-bat ng kontrobersya, ay hindi natakot magsibak ng mga tiwaling opisyal. Sa kaniyang termino, walang sagrado pagdating sa accountability. Kung ikaw ay korap, ikaw ay dapat managot. Ang kaniyang political will ay nagbigay ng mensahe na hindi maaaring gawing laruan ng kaban ng bayan. Ito ang pamumunong hanggang ngayon ay hinahanap ng marami, kaya't may bigat ang hamon ni Guanzon. Ang pagpapatalsik sa mga opisyal na sangkot sa anomalya ay hindi lamang isyu ng political drama. Ito ay batayan ng tunay na pamumuno. Ngunit sa puntong ito, tila hindi handa si Marcos Jr. na harapin ang sariling anino sa Malacanang at sa Kamara. Ang panawagan na magtatag ng isang anti-corruption commission ay isang radikal na suhestyon. Ngunit kung tutuusin, hindi na ito bago. Ginawa na ito sa mga nakaraang administrasyon. Ngunit ang tanong, may political will ba ang kasalukuyang Pangulo para harapin mismo ang kaniyang sariling hanay? Kung ang mga kurap ay nasa tabi mo, kaya mo bang putulin ang mismong ugat ng problema? Sa huli, malinaw ang punto. Kung walang tapang at determinasyon, mananatiling hungkag ang mga pangako. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ang maraming Pilipino na ang pamumuno ng Duterte, matapang, diretso at may malasakit, ang siyang tunay na kailangan upang sugpuin ang korupsyon. Sapagkat sa pamahalaan, hindi sapat ang salita, ang bayan ay naghahanap ng gawa.